So, yung ginawa naming project ay iyan eh. Mamaya pag-usapan natin kung ano yung nagagawa niya at ano yung naitutulong niya sa farmers. First, kailangan muna natin alamin kung sino yung mga represent o yung mga members ng IANI. First, we have Rainer Season, Rayber De La Cruz, Charles Galang, Glenn Maniago at ako si Jerome Ruelo. First, alamin natin yung problem statement. Sino ba yung naapektuhan at ano yung issue na mga farmers natin? Mga farmers natin ay nag-struggle sa inconstant yields, inefficient resources use, at limited access sa real-time data at expert na advice. Kaya nagkakaroon tayo ng kakautihan sa mga yield ng mga farmers na binibigay nila. So, small and medium-scale farmers, farm workers, and managers who rely on timely information and effective resources management to sustain productivity and profitability. So, ibig sabihin, yung iyan namin ay nagpo-provide ng, ng maayos na yield at nagbibigay din siya ng resources para magamit ng farmers natin at real-time data. Okay, next. So, proceed tayo sa proposed solution. So, sabi, so, EANI or city describe your solution. So, sabi, EANI is a holistic ICT-based mobile application designed to be a digital companion for farmers. It provides real-time data insight, farm management tools, and AI-driven advisory service to help farmers to improve a crop yield and also to optimize resources use and increase overall farm profitability. And by the integrating monitoring, analytics, and smart recommendation in one platform, EANI empowers farmers to make informed decision and manage their farm more efficiency. So, sa punta naman tayo sa mga sa benefits. Ano nga ba ang benefits sa number one? Ang increased profitability and optimized yield. Ano nga ba ang natutulong niyan? Ang natutulong niyan is mas dumadami at gumaganda ang kalidad ng ani. Kaya mas tumataas ang kita ng magsasaka. Number two, improve operation efficiency and time management. Ano naman yan? Nakakatipid ng oras, nababawasan ang gawain at mas mapapadali ang araw-araw na operasyon. So number three, risk management and decision support. Nakakaiwas sa pagkalugi ng pananim at nagbibigay ng mas matalinong desisyon para sa sakahan. Location awareness and personalization. Nagbibigay ng tamang rekomendasyon depende sa lugar, pangangailangan ng bukid. Okay. So, proceed tayo dito sa aming magiging application kung sakali man i-integrate si IANI or i-develop namin. So, ito yung sketch. So, first, meron tayong dashboard, no? Ang makikita nyo dito sa dashboard, syempre yung pangalan nung farmer, no? Example, si Rainier. Tapos, dito sa green part or yung parang malaking box dyan, dito nyo makikita or manonotify dyan yung farmer kung pwede na ba sila mag-ani. So, makikita nyo rin dyan na yung temperature, current temperature, humidity, wind, no? Tsaka yung some extra information. Tapos, may featured tools tayo dyan. So, first is yung AI. So, meron tayo dyan, AI. Pag in-scan nyo yung crops, ma-determine nung AI kung pwede na ba siyang i-ani or hindi. So, pangalawa is parang meron tayo dyan, yung parang time. So, ano din siya, i-input mo lang yung parang data, no? Example, anong type ng crop siya,
kailan siya tinanim, yung mga ganong data. Then, mag-automatic malalaman din kung pwede na ba siyang i-ani din. So, pangatlo is yung parang calendar, no? Sa calendar, parang ganun din siya. Mag-input ka rin ng field, mag-input ka ng data about do sa mga crops. Example, kung anong type ng crops, may gaano kalaki yung farm, and some other information. Then, automatic, madedetermine kung, or automatic sa calendar masaset kung kailan pwede mag-ani. Tapos, pangalo, yung parang may araw pataas. So, yan yung marketplace. Marketplace, yan yung mga binibenta, no? Yung mga na-harvest, yung mga available tools na pwedeng gamitin ng mga farmer. So, pangapat, yung parang may sasakyan na icon. So, para yan sa mga gumagamit ng app, ayun nga, yung farmer, para hindi na sila mahirapan na mag-book ng driver para dun sa mga na-harvest nila. Example, may truck na kukuha dun sa mga na-harvest nilang ani. So, doon makikita dito meron pang dito, recent harvest. Ibig sabihin yan, yung mga example, nag-harvest ka last month, nag-harvest ka last year, makikita dyan yung mga hinarvest natin. So, next. So, ito yung sinasabi ko nina nung unang feature namin, yun yung readiness check, no? So, ayun nga, sabi ko kanina, i-scan mo lang yung crops. Ito, example, yung tawag dito, mais. So, after mas-scan yan ng app natin, si AI is papakita niya gaano siya ka-confidence. Ayun, kita doon 87%. And then, makikita dito yung result kung anong type siya ng crop, ripeness level, ripeness score, tsaka yung makita dito kung may disease ba or pest yung crops. So, next. Sa pangalawang feature namin ay yung parang may calendar. So, ang tawag doon is operation timeline. Ito yung sinasabi ko kanina na mag-input ka lang ng field, itong field size, yung crop, kung ilan yung mga nagtatrabaho doon sa farm mo, yung mga available machinery, no? And after input yung mga data na yon, kiklik mo lang yung calculate, and then makikita yung result dito sa baba. Ayan, yung parang may result na label. So, machinery rate of work, makikita nyo gaano katagal duration, no? Kung gaano katagal yung duration nung do sa farm mo. And logistic note, ayan, approximately 1.5 work days. And proceed tayo sa next feature namin. So, ito yung pangapat, no? Ito yung may calendar icon, no? Harvest date predictor. So, ito yung sinasabi ko na mag-input ka lang ng data. Ito, example, crop details, yung location, tsaka yung planting date. Then, automatically, masaset yung calendar mo, no? Manonotify ka na, sa 16, 17, 18, 19, ito na yung mga time na pwede ka na mag-harvest. So, next. So, ito naman, yung sinasabi kong marketplace kanina, no? Para siyang Facebook marketplace, pero intended siya for farmers. So, makikita nyo dyan yung mga available na mga tools, mga available na harvest na ng mga ibang farmer na pwede mo rin bilhin, no? Directly. So, basically, parang wala nang midman dyan. Farmer to farmer na yan, no? So, proceed tayo sa next feature. Ito naman yung sinasabi ko kanina na yung farmer pwedeng mag-book ng driver, no? So, basically, i-input mo lang yung description kung ano ba yung mga pwedeng ikarga doon sa pwedeng truck, pwedeng van, no? Then, para siyang grab type, no?
pwede kang mag book ng driver, then kukunin niya yung mga hinarvest mo, then papunta doon sa doon sa location na gusto mo or destination. So, ayun yung sketch namin. Ito makikita nyo naman diyan yung paano ginawa. No? So, ginawa namin to sa Figma. So, hopefully in the future magawa namin tong system na to. So, ayun, next. Dito naman tayo sa challenges, which is yung sa cost, skills, and access. Sa access naman, ang nakasulat dito, reliable internet access is crucial for using the app, which could be a challenge in rural areas. Sa madaling salita, kailangan pa rin nila ng stable na internet para gumana yung app. Ang mahirap lang dito, sa mga rural na areas, minsan wala silang signal. Sa skills naman, farmers might need training to analyze the data provided by the app and make informed decisions based on it. Dito naman, maaaring kailangan din ng farmers ng training para maintindihan yung app. At mas maganda yung, mas magandang decision yung magawa nila kasi bago lang to, saka kailangan din nilang matuto paano to gamitin. Sa cost naman, the app might require farmers to have smartphones or tablets, which could be an additional expense. Kailangan din nila dito ng devices para gamitin yung app, which is challenge sa kanila yun kasi kailangan din nilang pambili ng devices para magamit. And that's all. So, ayun. Thank you. Yun lang yung aming application for finals sa IT Agri. Ang pangalan niya ay iAni